Hi guys, Kadyo naman at may update lang po tayo no sa transfer of ownership na inuutos ngayon ng LTO no, na dapat po ang ating po mga para sa motorcycles lang naman po kasi ito para po sa crime prevention. Alam mo naman tayo mga two wheels is criminal ang tingin sa atin, di ba? Anyways, ang LTO update po dito para sa inyo pong transfer of ownership ng inyo pong mga motor. According po ito sa meeting between Motorcycle Rights Organization, no? And of course the LTO and DOTR, no? Big thanks nga pala kila Jobert Bolaños, no? Sila po ang tumutulong dito para po sa ating mga riders, no? Para maging clear po sa atin kung ano pong ating gagawin. Okay. According po sa kanilang usapan, no? Number 1, ang transfer of ownership period of 20 days applies only sa mga inacquire from May 24, 2025. So ibig sabihin, ito po ay mag-e-effect lang muna dun sa mga bumili at nagbenta ng motor ng time ng May 24, 2025. So yung mga May 23 pababa, ano po yan? Iba po yan. Iba po ang inyo pong date, no? Mamaya maano natin dito. Ngayon, so yun na lang, intindihin po natin, no? Acquired vehicles from May 24, 2025 mag-a-apply ang 20 days na transfer of ownership. So ibig sabihin, ngayon na po, no? Dapat po, halimbawa, wag bumili kayo or nagbenta kayo, dapat mai-transfer nyo na po within 20 days. Okay? Very clear po yun, ha? Yung mga nakabili na po ngayon, May 20, ano na ba ngayon? 26 na ngayon, di ba? Anyways, yun po yun. Tapos number 2, all vehicles acquired before today have until the time of renewal to transfer ownership. So, ibig sabihin, kung kunyari, kung kailan mo paparenew ang motor mo, dun mo na rin siya ipapatransfer ng ownership before ka magparenew. So, ibig sabihin, magpaparenew ka sa August, kunyari, ano ba ngayon? May, August. So, dapat before August, bago ka magpa-renew ng inyong motor, ay na-transfer nyo na. Okay? So, malaki na pong, mahaba-haba na pong palugit yan para ma-transfer nyo na po sa pangalan nyo yung inyo pong biniling motor, o pag nagbenta ka is ma-report nyo na nabenta nyo na yung motor nyo. Okay? Again, this is for motorcycles only because our government loves motorcycle riders. Okay? Anyways, number 3. LTO intends to remove the confirmation requirement for those vehicles registered from different locations. Okay? This means you can now have the transfer done in any LTO branch near you. Okay? You do not need to wait for the mother file to be transferred ng ownership para mapabilis ang proseso. So, di mo na kailangan yung confirmation from the mother file, no? In short, kung asang ka ang LTO malapit, pwede ka na doon magpa-transfer. Okay? Mas pinadali na po nila when it comes to that, no? Kasi usually dati, di ba? Hihintayin pa talaga, no? Kasi nga, galing ng ating gobyerno, no? Anyways, yun po ang sabi. Okay. Number 4. The 20-day period, okay, is the period you have to start the process and not to complete it. So, ibig sabihin, hindi ito parang, may 20-day period ka lang para maproseso yan. Hindi po. Kumbaga, ibig po sabihin dito, ang 20-day period ay para masimulan mo ang proseso. Okay? Na paglipat ng pangalan sa inyong rehistro. Okay? Kumbaga, ang deadline ay hanggang sa oras ng pag-renew ng inyong rehistro. Okay. Nagigets nyo po ba? Okay. Nagigets nyo naman siguro. Napakasimple lang po nun. Okay. Number 5. LTO will make pro formas available for download for those who lost their deed of sale. Yung DOS. Okay. O kaya expired na yung IDs na naka-attach dito. Okay. Have lost contact or could no longer contact the previous owner. You just need to download it, okay?
attach a picture of you holding a current newspaper. So yung bagong dyaryo, kumuha kayo, pag-picture kayo, papaitan nyo yung bagong dyaryo, nakasama yung date, okay? At saka, kasama nung motor na binili mo. Naka-picture ka doon, kasama yung dyaryo, tsaka yung motor na binili mo, okay? Yun po yun. Tapos, once na na-attach mo na yung photo sa form, have it notarized, okay? And upload sa portal. Kasi gagawa po si LTO ng portal okay? Sa kanila pong website kung saan mas mapapadali nyo na po online na gagawin ito. Tapos number 6, LTO and the Office of Senator J.V. Ejercito, I forgot pala, no? Kasama po pala dito ang ating pong parang pinaka-spearhead dito ay si Senator J.V. Ejercito, okay? Para matulungan po tayong mga rider, okay? J.V. Ejercito and of course MRO and some other groups, no? But these guys are the ones doing this to help us out. LTO and the Office of Senator J.V. Ejercito will set a meeting with the Highway Patrol Group o HPG, okay? To see if we can do the same as above. So, yung proseso na gagawin mas madali, no? Na gagawin online na, no? Para hindi na tayo mahirapan magpunta pa sa HPG clearance, di ba? So, hopefully, magkaroon ng streamlined process and make it available online. So pinalalabas nila na talaga may pag-talk sila with HPG to make everything smooth pag-transfer ng inyong motorcycle. Kasi hindi na kasi pahirapan naman kasi talaga Diyos mio dai, di ba? Parang lahat naman taga Manila para pumunta pa na HPG. Although may mga ibang lugar na may HPG, pwede mo makita yung pag-transfer. Ngayon, sa dami kasi natin magta-transfer ng ownership sa mga nabili natin mga motorcycles, syempre dapat mas mapadali na. Okay. Number 7, LTO is always working on the portal website where we can submit our documents. Yan na nga po yun, no? For transfer and also to apply for transfer of ownership via the same portal. So sa portal po na LTO to, kung saan tayo nag-exam, ganyan. So doon na natin makikita at ginagawa na po nila ito. Wala pa po ngayon, pero ginagawa na po nila. Tapos, no, meron din pa, LTO also created a portal of, na pangalan is ltotracker.com, where you can check on the status of your plate and where it is, okay, kung asan daw. You can also have LTO deliver the plate to you via courier services. No need to go to the LTO to check the status of your plate. Sa mga plate numbers po to, no. Tapos, yun po yun. So, ibig sabihin, may gagawin na pong very easy ng LTO through their website lahat-lahat ng ating pong mga kinakailangan sa pag-transfer po ng ating pong mga pangalan sa mga motor na nabili natin ng second hand or ng brand new, kasi mga dealers na yan at syempre sa mga plate numbers natin na wala pa. Alright, yun po yun. Tapos number 9, any LTO branch or personnel who does not follow or adhere to the process set by the report of LTO's hotline, and they will, magiging masasanction sila, no, yung mga tao na LTO accordingly pag hindi sila sumunod, di ba? Dito po sa ating po sa napag-usapan po ng LTO at syempre ng ating riding community. Okay, yun po yun. At bibigay ko na rin po ang kanilang Viber, no, if you want to ask more, no, kasi nandito naman po yan 0929-292-0865 po. Okay, yan pong Viber nila. At ang LTO mailbox at lto.government.ph. GOV yun lto.gov.ph. Okay, tapos may tinatawag silang isumbong mo kay Chief. Okay, magsumbong ka daw doon sa email na ltoco.feedback@gmail.com. Okay, yun po yan. At marami pang iba. So, in short guys, yun na po yung ating pong update sa ating pong how to transfer our mga pangalan, no? Mapunta na sa atin nakapangalan na ang ating mga motor na binili. Okay, para lang po ito again sa mga motorcycles at pinagplaplanuhan pa nila yung para sa mga sasakyan, mga 4 wheels. Okay, inuna po motorcycles kasi criminal po tayo. Anyways, yun po yun, no? So, ngayon inaayos pa. So, mag-a-announce po ang LTO. Siyempre, so abang-abang lang po kayo online. Nod-nod sa news. And everything will be shown to all of us
para to make it make it easier for us to have the transfer of ownership sa ating po mga sasakyan, no? So yung mga katanungan na paano yan, ganyan-ganyan, matagal nang wala yung namatay na yung napagbilang ko, whatever, yan na po, papadalain na nila, okay? So dahil nagkakaroon na, meron na po dito online na gagawin, na kahit na meron pa nga kayong ganyang katanungan, is sinabi naman dyan na mga pa-picture lang, send lang ng ating pong documents through online, is maayos na. Okay, sana po, ganun kadali. So ngayon, yun po ay plano pa lang. And again, inaayos na po yan, no? Okay? So, to LTO and MRO and DOTR and of course, Senator JV Ejercito, sana nga po, maayos na to. At so, sa MRO kay Sir Jobert Bolaños, thank you man. At sa pagtulong mo sa riding community. At alam naman po natin na matagal na po nandyan ang MRO para po sa atin. And of course, kay Senator JV Ejercito, thank you po talaga sa inyong pagtulong po sa ating po mga motorista. Rock and roll! Again, yun na po ang ating balita ngayon. See you guys next time! Yee!